Matapos ang isang mainit na gabi sa kanilang dalawa ni Mia, ay bigla na lang itong umalis at hindi na nagpakita sa kanya. Nalaman niya galing sa ina ni Mia na umalis ito't pumayag na magpakasal sa lalaking nakabili dito. Sa halip na sumukot mawala ng pag-asa, pinagpatuloy pa rin niyang paghahanap sa dalaga. Ngunit paano kung ang babaeng hinahanap nasa bahay lang pala nila at malapit niya ng maging madrasta? Ano ang kaya niyang gawin sa ngalan ng pag-ibig? Hindi akalain ni Mia na ang lalaking nakabili sa kanya ay ama pala ng lalaking minamahal at pinag-alayan ng sarili. Malayo pa lang, naririnig na ni Mia ang pagbubunganga ng inay niya. Tulad ng dati, nag-aaway na naman ng mga ito. Binilisan niya ang paglalakad ng makapasok ng bahay at siya naman ang binungangaan ng kanyang inay. "Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang ha?" Matalim ang mga matang tanong nito sa kanya. "Nag-overtime ako sa trabaho, inay. Bakit, may problema po ba?" "Nagtatanong ka pa talaga kung may problema?" Galit nitong balik tanong, sabay kaladkad sa kanya patungong kusina. Nang makarating ng kusina, isinubsob siya nito sa bigasan na walang laman. "Aray ko, inay, nasasaktan ako." "Talagang masasaktan ka sa akin. Alam mong wala tayong bigas kahapon. Tapos umalis ka nang hindi man lang nag-iiwan ng pera. Alam mo ba, nang dahil dyan sa katangahan mong gaga ka, pumasok sa eskwelahan ng kapatid mong hindi kumakain ng agahan." "Pasensya na po, inay. Mamayang tanghali pa kasi ang sahod ko. Kaya napilitan ako na mag-overtime kagabi." "Katangahan mo yan, Mia. Bakit hindi mo gayahin ang kaibigan mo? Magpa-table ka sa mayayamang lalaki para malaki ang kitain mo nang sa ganun may maiuwi ka naman na malaking pera sa bahay na to." "Inay, hindi po ako mababang uri ng babae para gawin yun. Pag-waitress po ang pinasok ko na trabaho, hindi ang magpa-table sa kung sino-sinong mga lalaki." Matapang niyang sagot sa ina. "Gaga, hindi ka magkakapera kung paiiralin mo yung pride mo. Tsaka pwede ba, Mia? Tigilan mo nga yung pag-iinarte mo. Hindi bagay sa'yo." Napaiyak na lang siya sa klase ng pagtrato nito sa kanya. Kahit na ginagawa naman niyang lahat para mapalapit sa ina. Ngunit sadyang malayo talaga ang loob sa kanya ng ina. Kung minsan gusto niyang isipin na baka ampun lang siya, kaya ganoon ang trato ng mga ito sa kanya. Sa totoo lang, hirap na siya sa kanyang kalagayan. "Huwag mo kong iiyakan, Mia. Lalong nagiinit ang ulo ko sa'yo. Ang maganda mong gawin, pumunta ka sa tindahan. Bumili ka ng makakain natin at tanghali na." Muling bulyaw nito, sabay bato ng lalagyan ng bigas na walang laman. "Opo, inay." "Bilisan mo at nagugutom na kami." Dali-dali siyang tumalima at nagtungo sa tindahan para bumili ng bigas at delata. Mabuti na lang kahit papaano, may kaunti pa siyang pera. Kaagad siyang nagsaing. Habang hinihintay na maluto ang sinaing, naglinis muna siya ng buong bahay. Patapos na siyang maglinis nang mapansin na nakatingin na naman sa kanya ang itay niya. Kung minsan, naiilang siya sa klase ng tingin nito na para bang may pagnanasa. Oo, hindi ito katulad ng inay niya na panay siyang bungangaan at sermonan, pero hindi naman ibig sabihin na tinuturing na siya nitong anak. Ayaw niya itong pag-isipan ng hindi maganda. Ngunit ano ang magagawa niya kung yun ang nararamdaman niya? Nang matapos maglinis, sakto naman naluto na ang kanyang sinaing. Mabilis niyang inihanda ang hapagkainan tsaka tinawag ang mga magulang para kumain na. "Bakit delata ang ulam?" "Pasensya na po, inay. Yan lang ang nakayanan ng pera ko. Pero huwag kayo mag-alala, mamayang gabi. Bibili ako ng masarap na ulam." "Puro ka na lang pasensya, pasensya. Ako'y nauubos ng pasensya sa'yo." "Tama na nga yan. Kaaga-aga bibig mo lang ang maririnig sa iskinitang to. Kaysa sa mag-inarte ka dyan, kumain ka na lang." Saad ng itay niya sa kanilang pag-uusap. Isang umaga, kung kailan nagmamadali si Raiko, tsaka naman siya nasiraan ng sasakyan sa gitna ng daan. Tinawagan niya ang driver para magpasundo. Ngunit nasa talyer pa ito at nagpapaayos ng kotse. Dahil dito, napilitan siyang mag-abang ng jeep dahil walang taxing dumadaan sa area na iyon. Dahil ayaw niyang malate sa appointment, kaya walang ibang choice kundi ang sumakay ng jeep. Mainit at siksikan, sari-saring amoy ang naaamoy niya, dahilan upang mapatakip siya ng ilong.
Paglingon ni Raiko sa likuran, isang magandang babae ang kanyang nakita. Kay ganda nito kahit simple lang ang suot at luma. Nakalugay ang mahabang buhok na nililipad ng hangin. Naaaliw si Raiko na pagmasdan ng babae, na nahalata naman ito at tumingin sa kanya. Nginitian niya ito, ngunit hindi siya pinansin ng babae na sa tingin niya may pagkasuplada. Hindi siya sumuko, paulit-ulit niya itong nginitian. Hindi nagtagal, bumaba ang babae. Nagmamadali rin siyang bumaba upang ito ay sundan. Hoy ikaw, sinusundan mo ba ako? Kung sasabihin ko ba na oo, magagalit ka sa akin. Natural, magagalit ako sa'yo. Bakit mo ako sinusundan? Anong kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo. Gusto ko lang makipagkaibigan. Anyway, I'm Raiko. And you are? Sorry, hindi ako nakikipagkilala sa taong hindi ko naman kilala. Lalo na't nakasabay ko lang naman sa jeep. I understand, miss, but kahit anong sabihin mo, hindi ko sasabihin ang pangalan ko. At kung maaari, wag mo na akong susundan. Walang nagawa si Raiko, kundi ang ihatid na lang ng tingin ang papalayong babae. Nag-abang ulit siya ng jeep. Kamuntik pa siyang mapamura nang makita sa rilong suot na late na siya ng 5 minuto. Pagkapasok sa building, malalaking hakbang ang ginawa niya. Habang sakay ng elevator, naalala niya bigla ang mukha ng magandang babae. Magkikita pa kaya tayo? Tanong niya sa isipan. Nang matapos ang meeting, kaagad siyang pumasok sa opisina at naupo sa swivel chair nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kaibigan. Balita ko, late ka daw kanina sa meeting. Totoo ba? Oo, nasiraan ako ng sasakyan sa daan kaya napilitan ako na sumakay ng jeep. Ikaw? Sumakay ng jeep? Wow, Raiko, hindi ko ma-imagine ang mukha mo habang nakasakay sa jeep. So, kamusta naman ang experience? Okay naman ba? Actually, nung una, hindi talaga okay. Pero nang makita ko ang babaeng yun, nagbago ang isip ko. Naisip ko na marahil yun ang dahilan, kaya ako nasiraan ng sasakyan para magtagpo ang mga landas namin. Wait, sino namang babae yun? Hindi ko siya kilala at hindi ko rin nakuha ang pangalan niya. Pero umaasa ako na balang araw, magtatagpo ulit ang mga landas namin. Aba, mukhang ibang nakikita ko sa'yo ngayon ah. Huwag mong sabihin sa akin na in love ka sa babaeng yun. Maybe. Siya nga pala, Raiko. Nagyayaya si Ryan na gumimik mamaya. Ano, sama ba tayo? Sure. Total weekend naman bukas. Okay, sige. Tatawagan ko siya at sasabihin ko na game tayo mamaya. Basta treat niya at may babae. Sabay ngisi nito sa kanya. Ikaw talaga, pag babae ang bilis mo. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nagtungo silang tatlo sa isang sikat na club. Si Ryan na ang pumili ng kanilang table. Si Ryan naman ang nag-order ng drinks habang siya'y nakatingin lang sa mga taong naroon at nag-e-enjoy. Hoy Mia, papasok ka na ba sa trabaho? Opo inay, panggabi po ako ngayon. May kailangan po ba kayo sa akin? Baka naman may pera ka dyan. Bigyan mo nga ako kahit 3,000 lang. Wala na akong pera dito inay. Di ba po binigay ko sa inyo kahapon lahat ng sahod ko? Wala na, ubos na yon. Bigyan mo ko ng 3,000. May laro kami mamaya ng mga amiga ko. Pasensya na po inay, pero wala na talaga akong pera. Ang pera ko dito pamasahe ko na lang. Huwag kang ang sinungaling. Alam ko na may nakukuha kayong tip galing sa mga customer. Akin at kailangan ko ng pera. Wala na talaga inay, pasensya na. Nagulat na lang si Mia nang sampalin siya ng malakas. At hindi pa ito nakontento, inagaw nito ang bag niya at binuklat ang laman. Nang makita ang wallet, kaagad nitong binuksan at napangisi nang makita ang ilang libo na naroon. Inay, wag po yan. Iniipon ko yan para sa pag-aaral ko sa susunod na pasukan. Umiiyak niyang sabi. Kahit kailan talaga, sinungaling kang bata ka. Nanay mo ko, wag mo kong pagdadamutan. Utang mo sa akin ang buhay mo. Inay, parang awa mo na. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Kailangan ko yan para sa pag-aaral ko, inay. Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Napaiyak na lang siya sa sama ng loob. Ilang buwan niyang inipon ng perang yun, tapos kukunin lang ng inay niya at ipangsusugal. Ang balak sana niya, mag-aral sa darating na pasukan. Pero ngayon na wala na ang pera niya, mukhang hindi na matutuloy. Malungkot siyang pumasok sa trabaho, bagay na agad na napansin ni Tanya. Daig mo pang namatayan ah.
Hulaan ko, ang inay mo na naman to, no? Oo, Tanya. Si inay nga. Kinuha niya yung perang iniipon ko na gagamitin ko sana sa pasukan. Bakit ganun, Tanya? Bakit hindi ko maramdaman na parte ako ng pamilya? Pakiramdam ko ibang tao ako sa kanila. Ayokong isipin na ampun ako pero hindi kasi maiwasan. Kung yan ang nararamdaman mo, bakit hindi mo tanungin ang inay mo para mabigyang linaw? Kung sakaling ampun ka nila, nasaan naman ang mga magulang mo? Natatakot ako, Tanya. Paano kung tama ang kutob ko? Hindi ako handa sa bagay na yun. Tama na nga yan, pati ako naiiyak sa'yo eh. Hayaan mo, pag malapit na ang pasukan, pahihiramin kita ng pera. Malaki-laki naman na yung naiipon ko eh. Kaya ngiti ka na dyan, okay? Marami tayong mga customers ngayon at puro big time. Salamat, Tanya. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Mabuti ka pa, mahal mo ko. Pero yung mga magulang ko, never kong naramdaman na minahal nila ako. Hayaan mo na nga yun. O siya, sige na magtrabaho na tayo at galingan natin para makarami tayo ng tips sa mga customers. Naging busy na nga sila ni Tanya sa pag-aasikaso sa mga customer. Ngunit isang customer ang umagaw sa kanyang pansin. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang lalaking kasabay niya sa jeep. Nakita kaya niya ako? Diyos ko, sana. Hindi niya ako makita, wag niya akong mamukaan. Samantala, hindi makapaniwala si Raiko na makikita niyang muli ang babae at doon pa sa mismong club na madalas nilang puntahan. Sa tinagal-tagal niyang pumupunta doon, ngayon lamang niya ito nakita. Dahil dito, hindi siya nakatiis na magtanong sa isang waitress na nag-serve sa kanila. Miss, pwede bang magtanong? Sure sir, anong itatanong niyo sa akin? Anong pangalan ng babaeng nakatayo malapit sa counter? Si Mia yon sir. Bakit, type niyo po ba? Alanganin siyang umiti sa babaeng waitress. Simula nang malaman ni Raiko na doon nagtatrabaho si Mia bilang waitress, halos gabi-gabi na siyang pumupunta ng club para ito ay makita. Alam niyang nakukulitan na ito sa kanya pero wala siyang pakialam. Ang gusto lang naman niya, makilala ito at maging kaibigan. Sorry, gusto ko lang namang malaman kung saan ka nakatira. Please, huwag kang magagalit sa akin. Ang gusto ko lang, makilala ka at maging kaibigan. Sige na nga, dahil makulit ka kaya sige, tinatanggap ko ng pakikipagkaibigan mo sa akin. Thanks, Mia. Ang saya-saya niya dahil sa wakas, magkaibigan na silang dalawa. Hindi naman pala ito suplada, tulad ng kanyang inaakala. Simula nga nun, naging magkaibigan sila ni Mia. Ikinuwento nito sa kanya ang paghihirap sa piling ng pamilya nito. Nakaramdam siya ng awa para sa dalaga. Kung may magagawa lang siya, gusto niya itong pasayahin. Makalipas ang ilang buwan, niligawan niya ito. Ngunit sinabi nito kaagad na wala siyang aasahan. Bakit naman, Mia? Hindi mo ba ako mahal? Malungkot niyang tanong sa dalaga. Hindi ko alam, Raiko. Hindi pa ako handang makipagrelasyon. Isa lang ang gusto ko ngayon, ang matulungan sila inay. Tutulungan kita kung yan ang inaalala mo. Lahat ng mahal mo'y mamahalin ko rin. Tanggapin mo lamang ang pag-ibig na inaalay ko sa'yo. Ayaw kitang paasahin sa wala, Raiko. Kaya mas mabuting kalimutan mo na kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin. Maging magkaibigan na lang tayo. Kahit binasted siya ni Mia, tinuloy pa rin niya ang panliligaw. Hindi siya basta-basta nasusuko. Samantala isang gabi, nagising si Mia nang marinig ang mga yabag na papalapit sa kanya. Nang magmulat siya ng mga mata, nakita niyang nakatayo ang itay niya malapit sa may pintuan. Bakit po, itay? May kailangan po ba kayo sa akin? Sa wakas, masosolo na rin kita, Mia. Sabi nito sabay tawa na parang wala sa sarili, dahilan upang makaramdam siya ng takot. Dahan-dahan na lumapit ang itay niya. Nang makalapit ito, kaagad siya nitong sinunggaban ng halik sa mga labi. Mabilis niyang iniwas ang muka dahilan upang ito ay magalit. Sinampal siya nito ng ubod ng lakas. Pwede ba, Mia? Huwag ka na ngang mag-inarte. Total, magugustuhan mo rin naman ang gagawin natin. Huwag niyo tong gawin sa akin. Anak niyo ko. Umiiyak niyang pakiusap. Gaga, hindi kita anak. Panahon na para maging akin ka. Hindi yan totoo. Hindi. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Sinunggaban siya nito ng halik habang siya'y patuloy na nagmamakaawa. Ngunit kahit anong gawin niyang pakiusap, hindi ito natinag. Nang biglang bumukas ang pinto at mula roon, iniluwa ang inay niya.
Mga hayop kayo! Mga baboy! Sigaw ng kanyang inay. Ano ba? Tumigil ka nga. Wala akong kasalanan. Itong magaling mong anak, inakit ako. Siyempre lalaki lang ako at madaling matukso. Huwag kayong maniwala sa kanya, inay. Nagsisinungaling po siya. Pagtatanggol niya sa sarili. Sa halip na paniwalaan ng ina, basta na lang siya nitong sinugod at pinagsasasampal. Hindi pa ito nakontento, sinabunutan siya nito at pinagsisisipa sa tiyan. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang buhayin, ito pang igaganti mo sa akin. Lumayas ka sa pamamahay ko. Lumayas ka! Sigaw nito sa galit na boses. Gusto ko bukas paggising ko, wala ka na dito sa pamamahay ko. Dahil sa oras na makita pa kita, ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas ng bahay na to. Nanghihinang tumayo si Mia at naupo sa upuang naroon. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Hindi niya tunay na ama ang amang kinikilala at malaki rin ang posibilidad na hindi niya totoong ina ang inang mahal na mahal niya. Kinabukasan, napansin ni Raiko na tahimik si Mia at namumugto ang mga mata, bagay na kanyang ipinagtaka. May nangyari ba, Mia? Sa halip na sumagot, sumandal ito sa balikat niya at mahinang umiyak. Kung may problema ka, pwede nating pag-usapan. Makikinig ako sa'yo. Huminga ito ng malalim, tsaka siya tinignan sa mga mata. Ano bang problema, Mia? Sabihin mo sa akin, makikinig ako sa'yo. Ang sakit-sakit, Raiko. Yung kinilala kong ama, hindi ko pala tunay na ama. Pero alam mo ko anong mas masakit? Pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan. Ano? Ginawa niya yun sa'yo? Oo, Raiko. Mabuti na lang dumating si inay. Yun nga lang, binaliktad ni itay ang pangyayari. Pinalabas niyang inakit ko siya. Sa galit ni inay, pinalayas niya ako sa bahay. Napakawalang ya nila. Kung wala kang mapupuntahan, pwede ka sa kondo. Malaki doon. Mag-isa lang naman ako doon. Don't worry, safe ka doon. Gustuhin ko man pero hindi pwede. Ayaw ko silang iwan. Mahal na mahal ko sila. Ano? Ayaw mong umalis, pinapaalis ka na nga, diba? Oo, dahil mahal ko sila. Sabihin mo ng tanga ko pero hindi ko sila maghagawang iwan. Dahil pamilya ko sila. So anong gusto mo? Ang tuluyan kang mapagsamantalahan ng walang yamong ama-amahan? Hindi ito nakakibo sa kanyang tinuran. Bagkus, umiyak na lamang ito ng umiyak. Susunduin kita mamaya. Hintayin mo ko dito. Huwag na. Maabala pa kita. Hindi ka abala sa akin. Hayaan mo lang ako, Mia. Masaya ako sa ginagawa ko, please. Sige, ikaw ang bahala. Kinahapunan, pagkagaling sa trabaho, sinundo niya si Mia sa club na pinagtatrabahuhan nito. Niyaya niya itong mag-dinner sa resto na pag-aari nila na kaagad naman itong pinaunlakan. Nag-take out na rin siya para sa mga magulang nito na pinagpasalamat naman ito. Salamat dito, Raiko. Tsak, matutuwa si na inay. Baka kakain sila ng masarap. Sa totoo lang, naiinis siya kay Mia. Kahit hindi maganda ang trato ng mga magulang nito, iniisip pa rin ito ng dalaga. Kung siya lang ang masusunod, ayaw na sana niyang pabalikin pa doon si Mia. Baka may gawin na namang hindi magandang walang yan itong ama-amahin. Ngunit wala naman siyang magawa dahil mahal nito ang mga magulang. Pero hindi niya maiwasan na mag-alala para sa dalaga. Pagkarating nila sa bahay nila Mia, pinapasok siya nito sa loob. Napansin niyang masama ang tingin na ipinupukol sa kanya ng ama-amahan ni Mia. Sino ang lalaking yan, ha, Mia? Kaibigan ko po, si Raiko. Pagpapakilala nito sa kanya. Ngunit tinapunan lang siya nito ng masamang tingin. Sa susunod, huwag ka nang sasama sa lalaking yan. Para ano? Para magawan mo ng masama si Mia? Itong tatandaan mo. Sa oras na pagtangkaan mo pa ulit ng masama si Mia, I swear, ipakukulong ko kayo. Nanggigigil niyang banta sa matandang lalaki. Abat ang kapal ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mong nandito ka ngayon sa bahay ko na teritoryo ko. Hindi ko yun nakakalimutan, pero ito rin ang tandaan mo. Kaya kong bilhin ang teritoryong sinasabi mo. Tama na po, itay. Sige na, Raiko. Umuwi ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Salamat sa mga pagkain. Pasensya ka na, Raiko, sa inasal ni itay. Ako nang humihingi ng sorry para sa kanya. Wala yun, Mia. Pero sa oras na may gawin ulit siya sa'yo, tawagan mo ako kaagad.
Darating ako para iligtas ka. Salamat, napakabuti mong kaibigan. O siya, sige na, umuwi ka na't gabi na. Salamat ulit. Lumipas ang ilang buwan na naging tahimik ang buhay ni Mia. Hindi na rin siya madalas pagalitan ni Aling Marisa. Maging ang Itay Ramil niya. Naging mabait na rin sa kanya, bagay na kanyang ipinagtaka. Ang akala niya, nagbago ang mga ito. Yun pala, may pinaplano ang mag-asawa laban sa kanya. Isang araw, nilapitan siya ng inay niya dahil may mahalaga raw silang pag-uusapan. Tungkol po saan ang pag-uusapan nating inay? Hindi naman lingid sa iyong kaalaman na masyadong mahirap ang buhay natin, Mia. Matanda na kami ng itay mo. Kaya sana naman, bago kami mamatay, ay maranasan muna namin ang kaginhawaan habang buhay pa kami. Ano po bang ibig ninyong sabihin, inay? Diretsuhin niyo na po ko. Naghahanap ng mapapangasawa ang boss ng Itay Ramil mo. Isa ka sa mga pinagpipilian niya bilang asawa niya. Ano? Bakit ako kasama? Alangan naman ng kapatid mo. Kung totoong mahal mo ko, papayag ka. Para ito sa ikagaganda ng buhay natin. Ayaw mo nun, hindi ka na maghihirap sa pagtatrabaho. Magiging mayaman ka na. Natulungan mo na kami, yumaman ka pa. Gamitin mo ang utak mo, Mia, huwag ang puso mo. Hindi siya nakakibo sa sinabi ng inay niya. Naiwan siyang naguguluhan. Ilang araw niya itong pinag-isipan. Sa huli, nakapagdesisyon siyang pumayag na lamang sa gusto ng kanyang ina. Mukha namang mabait ang boss ng Itay Ramil niya na si Sandro Fuentebella. Hindi pa naman ito katandaan, siguro nasa 50 plus pa lang. Ang akala ni Mia, tanggap niya ng magiging kapalaran, ngunit hindi pala. May parte ng puso niyang nasasaktan. Kinagabihan, nagpa siyang puntahan si Raiko sa kondo. Nagulat ito nang siya'y makita. Kaagad niya itong niyakap habang umiiyak. Anong nangyari, Mia? May ginawa ba sila sa'yo? Gusto nila akong ipakasal sa boss ni Itay Ramil. What? Bumitaw siya sa pagkakayakap, tsaka ito hinarap habang umiiyak pa rin. Pinagmamasdan niya ang gwapong mukha ni Raiko. Wala sa loob na hinalikan niya ang mga labi nito na kaagad namang tinugon ni Raiko. Ilang sandali pa, naramdaman niyang paglapat ng likuran sa malambot na sofa. Angkinin mo ko, Raiko. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Oo, Mia. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi siya nagsisi na ibinigay niya kay Raiko ang sarili dahil mahal niya ito. Oo, mahal niya si Raiko kahit hindi niya maamin ang tunay na nararamdaman niya. Nang lingunin niya ang binata, mahimbing pa rin itong natutulog. Pinagsawa niya ang mga mata na tingnan ng mukha nito. Malabong magkita pa ulit sila. Babaunin niya itong masayang alaala. Ang masayang sandali na kanilang pinagsaluhan. Hindi na siya natulog. Hinintay na lang niyang mag-umaga tsaka umalis ng kondo ni Raiko. Ngunit bago yon, nag-iwan muna siya ng sulat. Paalam, mahal na mahal kita, Raiko. Bulong niya bago dinampian ng halikang mga labi nito. Kinaumagahan, nang magising si Raiko, wala na sa kanyang tabi si Mia. Tanging katahimikan lang ang maririnig sa loob ng kanyang kwarto. Tatayo sana siya nang makita ang maliit na papel na nakapatong sa tabi ng lampshade. Kinuha niya ito at binasa. Nagpapasalamat ako, Raiko, dahil nakilala kita at pinaramdam mo sa akin yung pagmamahal. Patawarin mo ko kung hindi ko ito nasuklian. Ngunit masaya ako na sa'yo ko na ibigay ang aking sarili. Babaunin ko itong masayang alaala. Sana sa pagkikita nating muli, masaya ka na sa piling ng babaeng karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Mag-iingat ka palagi. Paalam, Raiko. Nayakap na lang niyang sulat habang tumutulo ang mga luha. Hindi niya matanggap na iniwan na siya ni Mia. Nang mahimasmasan, dali-dali siyang nagbihis. Pupuntahan niya si Mia sa bahay ng mga magulang nito. Magandang araw po. Nandyan po ba si Mia? Tanong niya sa babaeng may edad. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang inay ng dalaga. Wala na dito si Mia. Umalis na siya kanina pa. Mataray nitong tugon. Saan po siya nagpunta? Doon na siya titira sa bahay ng mapapangasawa niya. Kaya ikaw, tigilan mo na si Mia dahil may nagmamay-ari na sa kanya. Padabog siya nitong pinagsaraduhan ng pinto. Malungkot siyang bumalik ng sasakyan habang tahimik na umiiyak. Bakit mo ko iniwan, Mia? Sana ako na lang ang pinili mo.
Ibibigay ko naman lahat sa iyo pati ang buhay ko. Walang araw na hindi niya hinanap si Mia, pero palagi siyang bigo na ito ay makita. Pabalik-balik din siya sa bahay ng mga ito. Nagbabaka sakali na baka bumalik ito at balikan siya nito. Isang hapon, tawag galing sa kapatid niya ang natanggap niya. Hello Olive, napatawag ka. Kailangan mong umuwi dito sa bahay, kuya. Bakit naman? Ang papa, nag-uwi dito ng babae. What? Yes, kuya. At ang masama pa ron, halos kasing edad mo lang yung babae niya. Marahas siyang napabuntong hininga. Hindi siya makapaniwala sa balitang natanggap galing sa kapatid niya. O sige, uuwi ako dyan bukas na bukas. Kinabukasan nga, maaga siyang umalis ng kondo para hindi siya maabutan ng traffic. Pagkarating ng bahay, kaagad siyang sinalubong ng kapatid na si Olive. Nasaan ang papa? Tanong niya kaagad sa kapatid. Nasa kwarto niya pero pababa na rin yun. Kuya, mabuti na lang at nandito ka na. Ikaw nang kumausap kay papa kasi hindi naman siya nakikinig sa akin. Yung babae ni papa nasaan? Nasa guest room. Ay naku kuya, masama talaga ang kutob ko dyan sa babaeng yan. Siguro kaya gusto niyang pakasalan ng papa para mahuthutan niya ito ng pera. Baka nga, at yun ang hindi natin papayagan, Olive. Hindi na niya hinintay na makababa ang kanyang papa dahil siya na mismo ang umakyat sa kwarto nito. Malalakas na katok ang ginawa niya. Wala siyang pakailam kung magalit man ito sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, pinagbuksan na rin siya nito ng pintuan. So nandito na palang panganay kong anak. Hulaan ko kung bakit ka nandito. Ano tong nakarating sa akin na may inuwi kayong babae na halos kasing edad ko lang? Anong masama kung kasing edad mo man siya? Oh my God, Papa. Kilabutan ka nga. Parang anak mo ng babaeng yun tapos gusto mong maging asawa. So what kung parang anak ko na siya? Walang batas na nagsasabi na bawal ako mag-asawa ng bata. Katwiran ng kanyang ama. Wala nga, Papa. Pero Diyos ko naman, mahiya naman kayo sa amin at sa pamilya ni Mama. Look, hindi ko kayo pinagbabawalan na mag-asawang muli. Pero sana naman sa kaedad ninyo, hindi yung parang anak nyo na. I'm sorry, son. Gusto ko si Mia at hindi mo ko mapipigilan. Mapait siyang natawa nang marinig ang pangalang binanggit ng kanyang papa. Hindi niya akalain na magkapangalan pa talagang dalawang babae. Kung wala ka nang sasabihin, isasara ko na ang pinto. Inaantok pa ako. Sunod-sunod na buntong hininga ang ginawa niya. Habang naglalakad patungong kwarto niya, bumukas bigla ang pintuan ng guest room. Mula roon, iniluwa ang isang babae na walang iba, kundi si Mia. Sabay pa silang nagkatinginan at parehong nagulat nang makita ang isa't isa. Mia? Sambit niya sa pangalan ng dalaga nang makabawi sa pagkagulat. Raiko, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Ako ang dapat na magtanong niyan sa'yo, Mia. Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Nagulat ang dalaga nang sabihin niyang bahay nila. Bahay niyo? Ibig sabihin, ikaw ang panganay na anak ni Sandro? Ako nga, Mia. Kung ganun, ikaw ang babaeng inuwi dito ni Papa. Sorry, Raiko, hindi ko alam na ikaw palang anak ni Sandro. Tunay ngang napakaliit ng mundo. You're right, Mia. Sa lahat ng tao ang papa ko pa talagang sinamahan mo. Bakit, Mia? Dahil ba sa pera? Alam mong hindi yan totoo, Raiko. Talaga ba, ha, Mia? Kung hindi yan totoo, bakit ang papa ko ang pinili mo? Kahit na ibinigay mo na sa akin yung sarili mo. Dahil bayad na ako ng papa mo, Raiko. Wala na akong choice. Wala na akong choice para tumanggi. Umiiyak nitong tugon. Mayroon kung gugustuhin mo. Pero wala kang ginawa dahil ang totoo gusto mo rin. Sa gulat niya, isang malakas na sampal ang natanggap niya galing kay Mia. Ang akala ko pa naman, Raiko, naiintindihan mo ko pero hindi pala. Katulad ka rin ng ibang taong mapanghusga. Mabilis siya nitong pinagsaraduhan ng pinto. Naiwang naiiling na lamang ang binata. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minamahal ngayon ay magiging stepmother niya. Pagsapit ng tanghalian, sabay-sabay silang kumain. Kitang-kita niya kung paanong asikasuhin ng papa niya si Mia. Nakaramdam siya ng selos. Siya dapat ang nag-aasikaso sa dalaga, hindi ang kanyang papa. Hindi niya matagalan ng tagpong yun, kaya mabilis niyang tinapos ang pagkain. Matagal na siyang hindi naninigarilyo.
Pero ngayon, kailangan niyang magbuga ng apoy dahil kung hindi, sasabog siya sa sobrang galit. Nang maubos ang isang stick ng sigarilyo, nagpa siya siyang puntahan si Mia para kausapin. Kumatok siya ngunit walang sumasagot sa kanya. Nang pihitin niya ang doorknob, hindi naman pala nakalak. Nagulat siya pagpasok nang maabutan itong nagbibihis. Napalunok siya nang muling mapagmasdan ang kabuuan nito. Mabilis na tinakpan ng dalaga ang sarili, ngunit maagap niya itong nilapitan at kinabig palapit sa kanya. Amoy na amoy niyang mabangong amoy ng dalaga na gustong-gusto niya rito. Ano ba, Raiko? Bitiwan mo nga ako. Hindi kita bibitawan hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos. Tinangka muli nitong makawala sa kanya, ngunit mabilis niyang inangkin ang mga labi nitong nakaawang. Nung unay nanlaban ito sa kanya, ngunit kalaunan, naramdaman niya ang pagtugon nito sa mga halik niya. Binuhat niya ito habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Samantala, namalayan na lang ni Mia na naihiga na pala siya ng binata sa kama. Raiko, wag. Mali to. Walang mali, Mia. Maliman ngunit sa pangalawang pagkakataon, muli niyang ibinigay kay Raiko ang kanyang sarili. Mahal niya ang binata at ito lang ang gusto niyang umangkin sa kanya. Matapos nilang pagsaluhan ng init ng kanilang mga katawan, pareho silang tahimik na nakahiga pa rin sa kama. Walang may gustong magsalita sa kanila, tanging buntong hininga lamang ang maririnig sa kwartong iyon. Lumabas ka na, Raiko. Baka may makakita sa'yo at makarating sa papa mo. Sa wakas ay naisatinig iyon ng dalaga. Mas mabuti, para malaman niyang akin ka at pag-aari kita. Hindi mo ko naiintindihan, Raiko. Bayad ako ng papa mo't wala ng atrasan to. Kung yan ang pinoproblema mo, then babayaran ko siya para makuha na kita sa kanya. Hindi yun ganun kadali. Please, nakikiusap ako. Lumabas ka na. Ayoko nang magkagulo kayong mag-ama ng dahil sa akin. Nakahanda akong ipaglaban ka. Sabihin mo lang ngayon din, iaalis kita sa bahay na to. Tama na, Raiko. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Hindi, Mia. Tayo ang totoong nagmamahalan. Aminin mo man sa akin o hindi, alam ko na mahal mo rin ako dahil yun ang nararamdaman ko. Tama ka. Mahal nga kita pero mali. Dahil may niloloko tayong tao. Mabait ang papa mo. Ayoko siyang lukuhin. Maiintindihan niya tayo, Mia. Ang mahalaga tayong dalawa. Muli niyang hinalikan sa mga labi ang dalaga. Muli itong tumutol, ngunit saglit lang ang pagtutol na yun at muling nagpaubaya sa kanya. Tuwing gabi, pumupuslit siya sa kwarto ng dalaga para doon matulog at makatabi ito. Iyon ang naging routine nilang dalawa habang walang kaalam-alam si Sandro. Samantala, nagtataka naman si Sandro sa biglaang pagbalik ng bahay ng anak niyang si Raiko. Ganong gustong-gusto nitong magsulo. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin dahil mas gusto nga niyang nasa bahay ang panganay na anak niya. Bukod ron, napansin rin niya na magkasundo na sina Raiko at Mia na labis niyang kinatuwa. Si Olive na lamang ang poproblemahin niya kung paano nito matatanggap si Mia bilang stepmother. Isang umaga, sinadya ni Raiko na hindi pumasok para masolo ang dalaga. Niyaya niya itong mamasyal at kumain sa labas. Grabe, busog na busog ako. Naparami ang kinain ko. Ang sarap ng mga pagkain nila doon. Hayaan mo next time, babalik tayo doon. Talaga? Gusto ko yan tapos o-orderin ko ang lahat ng mga pagkain nila doon. Masayang tugon ng dalaga habang inihimas ang tiyan na busog. Pagkagaling ng restaurant, nagtungo sila sa mall para ipag-shopping ito. Tumanggi ito pero nagpumilit siya. Ang dami naman ito, Raiko, at saka nakakalula ang mga presyo. Walang problema. Kahit bilhin pa natin ang lahat ng mga paninda dito. Basta para sa'yo, bibilhin ko. Salamat. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko napasaya ngayong araw. Lahat gagawin ko para sa'yo, Mia. Ganyan kita kamahal. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Kinilig naman siya bigla sa narinig galing kay Raiko. Masaya siya dahil nakilala niya ito. At alam niyang magiging masaya siya sa piling ng binata. Nang matapos silang mag-shopping, ipinasyal pa siya nito bago umuwi ng bahay. Nauna na siyang pumasok sa kabahayan, ngunit hinarang siya ni Olive. Wow, bilib naman ako sa kakapalan ng pagmumukha mong babae ka. Hindi lang palang papa ang nauto mo, kundi maging ang kuya Raiko ko.
Hindi, Olive. Mali ka nang iniisip. Os, talaga lang ah. Sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung bakit kanya pinag-shopping ng ganyan karami. Dahil magkaibigan kaming dalawa. Tsaka siyang nagpumilit na bilhin ang lahat ng to. Pagtatanggol niya sa sarili. Talaga ba? O baka naman pati ang kuya ko, inaakit mo na rin. Bakit, Mia? Kulang pa ba ang mga binibigay sa'yo ni Papa? At pati kuya ko gagamitin mo rin? Hindi ko sila ginagamit. At isa pa wala akong hinihingi sa papa mo. Dahil siyang nagbibigay sa akin. Malamang! Dahil naawa sa'yo ang papa. At yun naman ang ginagamit mong pagkakataon para perahan siya. Hindi yan totoo, Olive. Paano hindi totoo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Halos magkasing edad lang kayo ni kuya. At parang tatay mo na ang papa ko. Ito ang tatandaan mo, Mia. Hindi ako papayag na peperahan mo lang ang papa at kuya ko. Anong nangyayari dito? Bakit nagsisigawan kayo? Sabay pa silang napalingon nang magsalita si Raiko. Bakit hindi mo tanungin si Mia, kuya? Kung anong ginagawa niya sa inyo ni Papa? Olive! Napataas bigla ang boses ni Raiko. See? Pati ikaw, kuya. Nahuhumaling na rin sa babaeng to. Pinauwi kita dito para tulungan ako na mapaalis si Mia. Hindi para kampihan mo siya. Sabay walk out nito at nagkatinginan na lamang silang dalawa. Ano kaya kung itigil na natin ang relasyong to, Raiko? Maling-maling masasaktan natin ang papa mo. Mabait sa akin si Sandro. Ayoko siyang saktan hanggat maaari. Tama ka. Panahon na para malaman ni Papa ang tungkol sa ating dalawa. Pero natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Huwag kang matakot, Mia. Nandito lang ako sa likuran mo. Akong bahala sa'yo. Lingid sa kanilang kaalaman ay nasa di kalayuan lamang si Sandro. Kitang-kita nito ang pagyayakapan nilang dalawa. Hinatid niya ang dalaga hanggang sa kwarto. Hinalikan muna niya ito sa mga labi bago nagtungo sa sariling kwarto. Tulad ng napag-usapan nila, humanap nga sila ng tamang pagkakataon para kausapin ang papa niya tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit laging sablay, sobrang busy ng papa niya at nag-out of town pa ito patungong Hong Kong. 1 buwan sa Hong Kong ang kanyang papa. Napabor sa kanilang dalawa dahil masosolo nila ang isa't isa. Buo na rin ang desisyon nilang dalawa na pagbalik ni Sandro galing Hong Kong, sasabihin na nila ang tungkol sa kanilang relasyon. Kailan bang balik ni Papa? May sinabi ba siya sa'yo? Tanong niya sa dalaga isang araw habang magkatabi silang nakaupo sa sofa. Wala naman siyang sinabi. Basta ang sabi niya lang, 1 buwan siyang mawawala dahil sa trabaho. Tamang-tama. Pagbalik ng Papa, handang-handa na tayo na sabihin sa kanyang totoo. Hindi ko maiwasan na hindi kabahan, Raiko. At isipin kung anong magiging reaksyon niya. Nakukonsensya ako dahil pakiramdam ko, niloloko ko siya. Hindi mo niloloko ang Papa. Nagkataon lang na tayo talagang totoong nagmamahalan. Tsaka kaya ka lang naman nandito dahil binili ka niya sa mga magulang mo. Wala tayong niloloko na tao, Mia. Nagmamahalan lang tayo kaya natin to nagawa. Alam ko na maiintindihan tayo ni Papa. Sana nga, dahil hindi ko kakayanin kung magagalit at sasama ang loob niya sa akin. Kuya Raiko? Mia? Anong ibig sabihin nito? May relasyon kayong dalawa? Niloloko niyo ang Papa? Sabay pa silang napatingin sa bagong dating na si Olive. Relax, Olive. Listen to me. For what? Ipapaliwanag namin sa iyo lahat-lahat. So kuya, paano mo sa akin ipaliliwanag ang tagpong nakita ko? Okay, huminahon ka muna. Ipaliliwanag ko sa iyo lahat-lahat at sana maintindihan mo kami ni Mia. Pinaliwanag nga niya sa kapatid ang totoong ugnayan nila ni Mia na bago pa ito nabili ng kanilang papa, magkakilala na sila talagang totoong nagmamahalan at walang makakapigil sa kanilang dalawa kahit ang kanilang papa. Diyos ko naman, Kuya Raiko, kung kayo naman pala ni Mia ang magkarelasyon, di sabihin ninyong totoo kay Papa. Hindi yung ganito na niloloko niyo siya. Sasabihin naman namin sa kanya. Umahanap lang talaga kami ng tamang pagkakataon. Sabihin niyo na habang maaga. Mas maganda kung kayo magsasabi sa kanya kaysa mahuli niya kayo. Masakit yun sa kanya. I know. Thank you, Olive. Wala yun, pero hindi ibig sabihin na tanggap ko na sa pamilya natin si Mia. Galit pa rin ako sa kanya. Mabait si Mia. Subukan mo siyang kaibiganin. Alam kong magkakasundo kayo. Susubukan ko. Nakahinga silang dalawa ni Mia
nang iwan sila ni Olive sa sala. Labis akong kinabahan dun, Raiko. Ang akala ko, isusumbong na tayo ni Olive sa papa mo. Mabuti na lang at napakiusapan mo siya. Mabait naman yan. Nagkataon lang na hindi maganda ang pagkakakilala niya sa'yo. Pero kapag nakilala ka niya ng lubusan, tiyak ko na magkakasundo kayong dalawa. Sana nga, Raiko, dahil gusto ko rin siyang maging kaibigan. Mabilis na lumipas sa mga araw, dumating ang araw ng uwi ni Sandro. Nagulat ang dalaga. Ang dami nitong pasalubong sa kanya. Gusto sana niyang tanggihan, ngunit hindi pumayag si Sandro. Pero Sandro, ang dami naman ito. Hindi ko talaga ito matatanggap. Tanggapin mo na, Mia. Para talaga sa'yo ang lahat ng mga yan. Nakakahiya kasi sa'yo. Ang dami-dami mo nang naibigay sa akin at naitulong. Sobra-sobra na to. It's okay. Gusto ko to kaya please tanggapin mo. Bagaman nahihiya ang dalaga, tinanggap na lamang niya ang mga pasalubong sa kanya ni Sandro para hindi na ito magtampo sa kanya. Siya nga pala, Mia. Gusto ko next week, umpisahan na ang paghahanda para sa kasal natin. Ano? Narinig mo ang sinabi ko, di ba? At saka yun naman talaga ang plano. Naantala lang dahil sa aking trabaho. Oo, Sandro, pero hindi pa kasi ako handang magpakasal at maging asawa mo. Sapat na ang ilang buwan na binigay ko sa iyo, Mia. Panahon na para pakasalan mo ko. No, Papa. Hindi magpapakasal sa'yo si Mia. Sabay silang napalingon kay Raiko na ngayon palapit sa kinaroroonan nila ni Sandro. At bakit naman? Dahil sa akin siya. Sa akin lang siya pwedeng magpakasal. Hindi sa ibang lalakit, mas lalong hindi sa inyo. Hinihintay ng binata na magalit ang kanyang ama. Bagkus, nanatili lamang itong kalmado. Hayaan mo kaming magpaliwanag sa iyo, Sandro. Maniwala ka sa akin, hindi ko alam na anak mo pala si Raiko. Hindi na kailangan. Walang magbabago. Matutuloy pa rin ang kasal natin. At ikaw, Raiko, umayos ka. Paano kung aayos? Inaagaw mo sa akin ang babaeng mahal ko. Kung mahal mo ko bilang anak mo, magpaparaya ka, Papa. Pipiliin mo na maging masaya ako kaysa ganito na sinasaktan mo ang damdamin ko. Maraming babae, anak. Hindi lang si Mia. Sa akin siya at sa akin siya nababagay. Hindi, Papa. Nauna kaming nagkakilala at mahal namin ang isa't isa. Kaya utang na loob, hayaan mo na sa akin si Mia. Pagod ako, Raiko. Ayoko makipagtalo sa'yo. Tapos na ang usapang to. Nang maiwan silang dalawa ni Raiko, bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Sumama ka sa akin, Mia. Aalis tayo sa bahay na to. Pupunta tayo sa lugar na malayong malayo sa kanilang lahat. Paano ang papa mo? Baka lalo siyang magalit sa atin. Wala akong pakialam sa galit niya. Ang mahalaga magkasama tayo. Yun lang. Sige, Raiko. Sasama ko sa'yo. Salamat sa kabila ng lahat. Pinaglalaban mo pa rin ako. Dahil mahal kita, ipaglalaban kita hanggat sa kaya ko. Pagsapit nga ng gabi, umalis sila sa bahay na yon at nagtungo sa isang malayong probinsya. Sa probinsya na walang makakakilala sa kanila. Doon sila magsisimula at bubuo ng isang masayang pamilya. Mahal na mahal kita, Raiko. Pangako ko sa'yo, mamahalin kita sa araw-araw ng buhay ko dito sa mundong ibabaw. Mas mahal kita, Mia. Dahil sa'yo, nagising ang natutulog kong puso. Ginawaran niya ng halik sa mga labi ang dalaga. Nang hindi makontento, binuhat niya ito papasok sa kanilang kwarto. Hoy, teka, saan mo ko dadalhin? Sa kwarto natin, mag-honeymoon tayo. Nakangiti nitong tugon sa dalaga. Hoy, pakasalan mo muna ako bago tayo mag-honeymoon, no? Napangiti na lamang ang binata sa tinura ng dalaga. Ilang saglit pa, nasa loob na sila ng kanilang kwarto. Dahan-dahan niyang inihiga sa kama ang dalaga. I love you, Mia. Hindi mo lang alam kung gaano ko ngayon kasaya. Dahil sa wakas, malaya na tayong dalawa. At higit sa lahat, wala na akong kaagaw sa'yo. Wala kang kaagaw sa puso ko. Simula ng araw na nagkita tayo, ay naging sayo na ako. Mahal na mahal kita. Naging masaya ang pagsasama nila Raiko at masasabi ni Mia na tahimik ang kanyang buhay. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya naging masaya ng ganito. Tanging si Raiko lang ang nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal. Ngayon niya napagtanto na kahit anong problema ang dumating, kaya nilang lampasan basta magkasama silang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, naging bisita nila si Sandro.
Natakot siya na sapilitan siya nitong kunin kay Raiko, pero hindi nito ginawa. Bagkus nagparaya na ito at tinanggap ang katotohanan na silang dalawa ni Raiko ang tunay na nagmamahalan. Hindi ako nagpunta dito para guluhin kayong dalawa. Nandito ako para personal na ibigay ang basbas ko. Bumalik na kayo sa mansyon. Mas masaya kung sama-sama tayong 5 doon. Ibig ba nitong sabihin, Papa? Pumapayag ka na sa relasyon namin ni Mia? Yes, anak. Narealize ko rin na mas bagay kayong dalawa. At bukod doon, kayo ang totoong nagmamahalan. Sino ko para hadlangan ang kaligayahan ninyo? Thank you so much, Papa. Bukas na bukas din, babalik kami sa mansyon. Aasahan ko yan. Pagbalik nyo ng mansyon, pag-uusapan natin ang kasal ninyo. Nang makaalis ang papa ni Raiko, ay kaagad siya nitong niyakap at pinaghahalikan sa pisngi na kanyang ikinatawa. Maghanda ka at hindi magtatagal. Magiging Mrs. Puentevela ka na. Napakaswerte ko dahil nakilala ko kayong mag-ama. Ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Mahal na mahal rin kita, Raiko. Sa iyo lamang ako't magpakailanman dahil itong puso ko sa iyo lamang titibok. Napangiti na lamang ang binata sa narinig ng mga katagang galing sa babaeng iniibig. Masuyo niyang inangkin ang mga labi nito. Ilang saglit pa, ginagawa na nga nila ang bagay na iyon. Buong pagmamahal na nagpaubaya ang dalaga sa binata. Ilang saglit pa, sabay nilang narating ang dulo. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na sila pabalik ng Maynila. Tuwang-tuwa silang sinalubong ng papa ni Raiko at ni Olive. Gusto sana niyang iwasan si Olive, pero nagulat siya nang batiin siya nito ng may ngiti sa mga labi. I'm sorry for everything. Alam ko na ang totoong kwento, Mia. Sorry kung nasabihan kita ng masasakit na mga salita. At sorry rin kung hinusgahan ka agad kita. Wala na yun sa akin. Ang mahalaga, okay na tayong dalawa ngayon. Tama ang Kuya Raiko. Napakabait mo, ate. Nagulat si Mia nang tawagin siyang ate ni Olive. Tinawag mo kong ate? Oo, dahil malapit ka nang maging asawa ng Kuya Raiko. At gusto pa kitang mas lalong makilala, Ate Mia. Masayang-masaya niyang ikinuwento sa binata ang magandang balita na okay na silang dalawa ni Olive. Tulad niya, masayang-masaya rin ang binata. Dahil sa wakas, natanggap na rin ni Olive na magiging parte na siya ng pamilya Puentevela. Isang hapon, isang bisita ang hindi inaasahan ng dalaga. Walang iba, kundi ang inay niya. Nakangiti siyang nagmano, ngunit tinabig lang ng babae ang kamay niya. Hindi ako nandito para makipagplastikan sa Mia. Nandito ako dahil kailangan ko ng pera. Mayaman ka na ngayon, kahit magkano kaya mo kong bigyan. Wag na wag mo kong pagdadamutan. Dahil malaki ang utang na loob mo sa akin at sa Itay Ramil mo. Duro nito sa kanya. Inay, hindi po ko mayaman tulad ng sinasabi ninyo. Opo, nakatira ako dito, pero hanggang dun lang yun. Wala akong hawak na malaking pera, tulad ng inaakala ninyo. Pero wag po kayo mag-alala, may naitabi po ako rito. Sa inyo na lang po. Iniwan niya saglit sa sala ang inay para kunin ang perang naitabit ibigay rito. Nang makabalik siya sa sala, ibinigay niya ang pera sa ina. Nagulat na lamang si Mia nang itapon nito ang pera sa pagmumukha niya. Walang yakang babae ka? Napakayaman ng nakabili sa'yo tapos bibigyan mo lang ako ng 5,000? Hoy Mia, mahiya ka naman sa akin. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon sa kinilalagyan mo. Pasensya na po, inay. Yan lang kasi ang naipon ko. Hayaan nyo, magtatrabaho ulit ako para mabigyan po kayo ng pera. Estupida! Bakit ka pa magtatrabaho? Kung pagkayaman-yaman naman ang magiging asawa mo. Pwede bang gamitin mo nga yung utak mo? Hindi yung puro katangahan na lang ang alam mo. Hut-hutan mo ng pera ang asawa mo at pagkatapos niya ka mo iwan. Wika nito, sabay dampot sa perang nagkalat. Pasensya na, inay, pero hindi ko yun magagawa sa kanila dahil napakabuti nila sa akin. Pinaramdam nila sa akin ang salitang pagmamahal na hindi nyo pinaramdam sa akin. Mahal na mahal ko kayo, inay. Ngunit ni minsan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ninyo sa akin bilang anak nyo. Ni hindi ko nga naramdaman na nag-aalala kayo sa akin. Tapos nagawa nyo pa akong ibenta. Bakit kayo ganyan sa akin? Hindi ba ninyo ko anak? Napahagulgol na lamang ang dalaga. Hindi niya na napigilan ng sumabog sa sobrang sama ng loob para sa ina. Samantala, natahimik naman bigla si Marisa. Wala siyang maisagot kay Mia. Siguro ngay naging masama siyang ina sa anak niya.
Siguro nga ni kaunti, hindi niya na iparamdam ang pagmamahal bilang isang ina. Hindi naman niya iyon ginusto. Nagkataon lamang na iyon ang kailangan niyang gawin para makalimutan ang mapait na nakaraan. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi niya mahal si Mia bilang anak niya. Dahil ang totoo, mahal na mahal niya ito. Nagulat na lamang ang dalaga nang yakapin siya ng kahigpit ng kanyang ina. Narinig niya ang mahinang pag-iyak nito. Hindi siya makapaniwala na umiiyak ang inay niya at sa balikat niya pa mismo. Nang bumitaw ito sa pagkakayakap, hilam ng luha ang mga mata nito. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa iyo, Mia. Pero isa lang ang gusto kong malaman mo. Kung hindi ko man sa iyo na iparamdam ang pagmamahal ko bilang ina, hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. Mahal na mahal kita, anak. At balang araw, maiintindihan mo rin ako. Matapos sabihin ang mga katagang yun, mabilis siya nitong iniwan sa sala. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng inay niya. Ngunit nakita niya sa mga mata nito ang katotohanan, sa mga salitang binitiwan nito sa kanya. Nag-aalalang niyakap siya ni Raiko nang maabutan siya nitong umiiyak sa sala. Hey, what happened? May masakit ba sa'yo? Galing dito ang inay Raiko. Gusto niyang bigyan ko siya ng maraming pera. Pero wala naman ako malaking pera na maibibigay sa kanya. Kaya nagalit siya sa akin. Ang sakit-sakit lang dito sa dibdib ko kasi kahit hindi niya ako mahal, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ang gusto ko lang naman, mahalin niya ako at ituring niyang anak. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Huwag ka na umiyak. Kung hindi ka mahal ng inay mo, ako mahal na mahal kita. At kahit kailan, hindi ko sasaktan ang damdamin mo. Salamat, Raiko. Salamat dahil palagi kang nandito sa tabi ko. Dahil sa nangyari, nagpaalam siya kay Raiko na magtatrabaho ulit para may maibigay na pera sa kanyang magulang. Ayaw sana siyang payagan ni Raiko, ngunit mapilit siya. Ang balak niya, babalik siya sa pag-waitress, ngunit hindi ito pumayag. Inalok siya nitong magtrabaho na lamang sa kumpanya ng mga ito bilang private secretary niya. Nung una, tumanggi siya dahil wala naman siyang alam sa trabaho ng private secretary. Ngunit mapilit ang binata kaya pumayag na lang siya. Sinabi sa kanya ni Raiko na may magtuturo naman sa kanya kaya hindi niya kailangang matakot na magkamali. Alam mo, Mia, kung ako lang ang masusunod, kahit hindi ka na magtrabaho, bibigyan na lang kita ng pera para may maibigay ka sa kanila. Hindi, ayoko. Nakakahiya na sa inyo at saka ayaw kong abusuhin ang kabaitan ninyo sa akin. Gusto kong paghirapan ng perang makukuha galing sa inyo dahil gusto kong maging patas. Alam mo, mas lalo kitang minahal, Mia. Lahat ng mga katangian ng isang babaeng hinahanap ko'y nasa iyo na. I love you. Sabay halik sa mga labi niya na ikinapula ng mukha niya. Teka, Raiko, huwag dito. Baka biglang may pumasok at makita tayo. Saway niya. Sa halip na sundin siya nito, muli na naman itong inangkin ng kanyang mga labi. Wala na siyang nagawa kundi ang magpatianod na lamang sa gusto ng binata. Dahilan para mas lalo itong maging mapusok at mapaghanap. Sa bawat mga halik nito sa kanya ay pansamantala namang napapawi ang mga agam-agam sa kanyang puso. Nang matapos ang mainit na tagpo sa kanilang pagitan, dali-dali niyang dinampot ang mga gamit na nagkalat. Nakita niya pang nakakalokong ngiti sa mga labi nito habang siya naman aligaga sa ginagawa niya. Bakit ganyan kang makangiti? Nakasimangot niyang tanong kay Raiko. Relax ka lang kasi, babe. Hindi mo kailangang mataranta o magmadali. Walang papasok dito hanggat hindi ko sinasabi. Nakakainis ka naman, Raiko. Wika niya sabay walk out. Naiiling na lamang ang binata habang pinagmamasdan si Mia papasok sa banyo. Sinadya niyang magpalagay ng sariling kwarto at banyo sa opisina. Dahil madalas siyang mag-overtime at kadalasan, sa opisina na rin siya natutulog. Nang bumalik si Mia, ay nakabihis na rin siya. Niyaya niya itong mag-lunch sa pinakamalapit na restaurant. Habang kumakain, nakatanggap ng tawag si Mia galing sa kapatid nitong si Manilyn. May problema ba? Pinapapunta ako ni inay sa bahay. May mahalaga daw itong sasabihin sa akin. So ano, pupunta ba tayo sa inyo pagkatapos nating kumain? Oo, Raiko, pupunta tayo. Hindi ko pwedeng tiisin ng inay ko. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, nakarating rin sila ng Pasig. Kaagad siyang pinagbuksan ng pintuan ng kapatid. Nang makapasok, tinanong niya kaagad si Manilyn
kung nasaan ang inay nila. Sinabi nitong nasa kwarto, nagpapahinga, masama ang pakiramdam. Hintayin mo na lang ako dito, kakausapin ko lang saglit si inay. Okay, sige. Kung sakali man na magkaproblema ka, tawagan mo kaagad ako. Nakangiti siyang tumango sa binata bago pinuntahan sa kwarto ang inay niya. Kumatok siya ng 3 beses bago nagsalita. Pagkapasok sa kwarto ng inay niya, naabutan niya itong nakahiga. Ang sabi ni Manilyn, masama ang pakiramdam ninyo. Kamusta po? May masakit ba sa inyo? Huwag mo kong alalahanin. Simpleng tarangkaso lang to. Pinapunta kita dito dahil may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Anong katotohanan? Alam ko na matagal mo nang gustong malaman galing sa akin kung totoong anak ba kita o hindi. Napag-isip-isip ko na panahon na para sabihin ko sa'yo ang totoo tungkol sa totoo mong pagkatao. Hindi niyo po ba ako anak? Anak kita, Mia. Ako ang tunay mong ina. Patawarin mo ko kung hindi ko sa'yo na iparamdam ang pagmamahal ng isang ina. Nagawa ko lang yon dahil sa labis na galit ko sa iyong ama. Patawarin mo ko kung naging malupit ako sa'yo. Hindi ko yun sinasadya. Sa tuwing nakikita kita, yung ama ang nakikita ko dahil magkamukhang magkamukha kayong dalawa. Kung ganun, nasaan si Itay? Buhay pa ba siya? Magkasintahan kami noon ng papa mo. Isang gabi minamagitan sa aming dalawa't hindi sinasadyang mabuo ka. Ang akala ko, pakakasalan niya ako ngunit hindi nangyari. Bagkus ay tinakasan niya ako. Sumama siya sa mga magulang niya papuntang Canada at doon na sila nanirahan. Pinabayaan niya ako ditong mag-isa. Dahilan para itakwil ako ng aking mga magulang. Gustong gusto kitang ipalaglag pero hindi ko magawa. Malaking kasalanan yun sa Diyos. Kaya pinili kong buhayin ka. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Naging kamukha mo siya. Kaya dahil doon, naging malayo ang loob ko sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Mahal na mahal kita, anak. Masakit sa akin na sa tuwing sinasaktan kita. Patawarin mo ko, anak, kung naging malupit ako sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Sa totoo lang, labis siyang nagulat sa ipinagtapat nito sa kanya. Ngunit napagtanto niya na kaya pala sobra-sobrang pagmamahal niya dahil tunay niya itong ina. Kahit na pinagmamalupitan na siya nito, patuloy pa rin niyang ipinagsisiksikan ng sarili. Gustuhin man niyang magalit sa kanyang ina ay hindi niya magawa. Dahil pagmamahal pa rin ang nananaig sa kanyang puso. Umiiyak niya itong niyakap ng napakahigpit. Nagpapasalamat pa rin siya dahil binuhay siya nito. Kahit na galit ito sa kanyang ama. Patawarin mo ang nanay. Pangako, babawi ako sa iyo. Susulitin natin ang mga araw na hindi tayo masaya. Magsimula ulit tayo ng panibagong yugto. Ako si Manilyn at ikaw. Mahal na mahal kita, Mia. Kayo ng kapatid mo. Mahal na mahal ko rin po kayo, inay. Hindi niyo kailangang bumawi sa akin dahil matagal pang panahon ng pagsasamahan natin. Salamat, anak. Napakabuti mo. Sa kabila ng lahat ng nagawa ko, nagawa mo pa rin akong patawarin. Dahil iyon po ang tama kong gawin, inay. Napag-alamanan niyang ilang buwan na palang hiwalay ang inay at Itay Ramil niya. Dahil nahuli ito ng inay niya na may ibang babae. Masayang masaya siya dahil sa wakas, alam niya ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Isang araw, isang sorpresang hindi niya inaasahan na matatanggap galing kay Raiko. Ha? May sorpresa ka sa akin? Ano naman yun? Yes, babe. Kaya kailangan mo nang bumangon para makita kung anong sorpresa ko sa'yo. Pero Raiko, hindi ko pa naman birthday ngayon ah. Para sorpresahin ako't mas lalong hindi pa natin anniversary. Ano ka ba naman, babe? Kahit hindi birthday o anniversary, pwedeng bigyan ng regalo. Kinilig siya bigla sa sinabing iyon ni Raiko. Dali-dali siyang bumangon at sumunod sa kabilang kwarto. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang inay at kapatid niya. Simula ngayon, babe, dito natitira ang inay at si Manilyn. Alam kong nag-aalala ka sa kanila. At least kapag nandito sila, sama-sama na tayong lahat. Mas marami, mas masaya. Sa sobrang tuwa, nayakap na lamang niya si Raiko. Walang duda kung gaano siya nito kamahal. Kahit hindi niya hilingin, ibinibigay nito sa kanya. Maraming salamat, Raiko. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko napasaya. Umiiyak niyang wika sa binata. Alam ko kasi na gusto mo talaga silang makasama.
Kaya lang nahihiya kang sabihin sa akin. Kaya ako nang gumawa ng paraan. Next time babe, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin kung anong mga gusto mo at kung anong magpapasaya sa'yo. Mahal kita at gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng gusto mo. Dahil gusto ko na lagi kang nakikitang masaya. Kapag nakikita kitang masaya, masaya na rin ako. Kapag malungkot ka, mas malungkot ako. Dahil pakiramdam ko, wala akong magawa para pasayahin ka. Dahil sa ginawa ni Raiko, mas lalo niya itong minahal. Alam niyang kahit kailan, hindi siya nito sasaktan. Makalipas ang ilang buwan, nalaman niyang buntis siya. Alam niyang magiging masaya si Raiko sa good news na dala niya para rito. May good news ako sa'yo babe. Tsak na matutuwa ka. Nakangiti siyang lumapit. Kakarating lang nito galing opisina. Really? Sabihin mo na. Excited na ako malaman kung anong good news mo sa akin. I'm pregnant. Magiging daddy ka na. Wika niya, sabay abot sa test result ng kanyang check-up. Nakita niyang malapad ng ngiti sa mga labi nito. Sa gulat niya, binuhat siya nito at inikot-ikot. Nang mapagod ito, tsaka naman siya pinaliguan ng maliliit na halik sa kanyang mga labi. Thank you so much babe. Napakasaya ko ngayon dahil sa wakas, magiging daddy na ako. Ang anak nating ito ang mas lalong magpapatibay sa ating pagmamahalan. Mahal na mahal kita Raiko. Napakaswerte ko dahil nakilala ko ang isang katulad mo. No babe, mas maswerte ko sa'yo dahil nakilala kita. Dahil kung hindi baka tumandang binata na ako. Sabay pa silang nagbalik tanaw kung paano sila nagkakilala at kung paano sila na-develop sa isa't isa. Dahil nga buntis na si Mia, minadali na nila ang kanilang kasal. Sa halip na next year ay ginawa na lamang nila bago matapos ang taon. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Masaya ako para sa iyo anak. Natagpuan mong lalaking tunay na nagmamahal sa iyo. Dasal ko na sana, hindi siya magbago sa iyo. Nararamdaman ng puso ko inay na hindi magbabago si Raiko. Natuto pa rin niyang lahat ng mga pinangako niya sa akin. Mabait kang bata. Deserve mong maging masaya at mahalin ng higit pa. Salamat po inay. Habang kinakasal ay muling nagbalik sa kanilang alaala ang araw ng una nilang pagkikita. Sinong mag-aakala na ang lalaking nakasabay niya sa jeep ay siya palang nilaan para sa kanya. Marami man silang pagsubok na pinagdaanan sa buhay, lahat iyon ay nilampasan nila ng magkasama. Ngayon ay handa na silang dalawa na buksan ang pangalawang kabanata ng kanilang pag-iibigan. Nang matapos ang kasal, kaagad silang nagtungo sa hotel kung saan gaganapin ang resepsyon. Halos manlaki ang mga mata ni Mia nang makita ang resepsyon. Napakaganda kahit na minadali iyon ni Raiko. Ngayon niya napagtanto na walang imposible basta maraming pera. Lahat kayang gawin at gawan ng paraan. Congratulations friend, grabe ang bongga ng reception nyo at ang daming pagkain. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Tanya. Oo nga, kahit ako nalula. Kung ako lang masusunod, kahit simpleng kasal at reception lang. Pero ayaw ni Raiko at ng papa niya. Ikaw na talaga Mia, ang pinakamaswerteng babae. Teka, wala bang kapatid na lalaki si Raiko? Para naman malandi ko na. Pasaway ka talaga Tanya. Wala, siya lang ang lalaki at dalawa silang magkapatid ni Olive. Sayang, di bali yung dalawang friend na lang niyang tatargetin ko? Baka mapansin ang beauty ko. Naiiling na lang si Mia sa kaibigan. Magmamadaling araw na nang makaakyat silang mag-asawa sa room na kinuha ni Raiko. Nag-enjoy ka ba babe? Sobra, maraming salamat. Walang katumbas ang kasiyahang nadarama ko ngayon at dahil yun sa'yo. Hindi lang yan ang ibibigay ko sa'yo. Marami pa. Pero sa ngayon, kailangan na nating magpahinga. Anong oras na din? Baka makasama sa baby natin. Hindi nagtagal, isinilang ni Mia ang panganay nilang anak na lalaki na sinunod nila sa pangalan ng papa nito. 2 araw lang siyang nanatili sa hospital at kaagad ring nakalabas. Pagdating nila ng bahay, isang lalaking may edad ang nakita niyang nakaupo, kausap ang inay niya. Sino siya babe? Siya ang papa mo. Bago pa tayo kasal, pinahanap ko siya sa kaibigan kong private investigator. Medyo natagalan lang dahil sa ibang bansa na pala nakatira ang papa mo. Sige na, lapitan mo na sila. Salamat. Maraming salamat. Umiiyak niyang niyakap ang asawa at mabilis na hinalikan sa mga labi.
Nandito ka na pala anak. Siguro naman, sinabi na sa'yo ni Raiko kung sino siya. Opo, inay. O siya, mag-usap muna kayong mag-ama. Maghahanda lang ako ng merienda natin. Sige po, inay, salamat. Umiiyak na nilapitan ni Mia ang ama at walang pag-aalinlangang niyakap. Ilang segundo din silang nagyakapan bago naghiwalay. Patawarin mo ko, anak, kung iniwan ko kayo noon. Natakot ako sa mga magulang ko. Kaya napilitan akong sundin sila at iwan kayo. Walang araw na hindi ko kayo inisip. Sinubukan kong umuwi para itama ang pagkakamali ko. Pero hindi na kami nagkita ng inay mo. Ang sabi sa akin ng mga kaibigan niya, umuwi na siya ng probinsya. Hindi ko alam kung saang probinsya hahanapin ng inay mo. At isa pa'y tumakas lang ako sa aking mga magulang. Matagal ko na po kayong napatawad, Ditay. Masaya ako na nakita ko kahit nayakap. Sana magkaayos na kayo ni inay. Gusto ko na mabuo tayo bilang pamilya. Kung ayos lang po sa inyo. Iyon din ang gusto ko, anak. At gusto kong bumawi sa inyo sa mga panahon na hindi tayo magkakasama. Nalaman ni Mia na hanggang ngayon, single pa rin ang itay niya. Na tanging ang inay lamang niyang minahal nito mula noon magpahanggang ngayon. Dahil dito, nagkasundo sila ni Raiko na tulungan ng itay niya na suyuin ang inay niya. Mabuti na lang at gumana ang kanilang naisip na plano. Hindi nagtagal, nagkabati rin ng mga magulang na labis nilang ikinatuwa. Niligawang muli ng itay niya ang inay niya at hindi nagtagal, nagdesisyon na mga itong magpakasal sa West. Maraming salamat sa lahat ng tulong. Ngayon buo na ang pamilya ko at dahil yun sa'yo mahal ko. Mahal kita, Mia. Masaya ako makitang masaya at buo ang pamilya mo at pamilya ko na rin. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ng puso ko. Mahal na mahal kita, Mr. Raiko Fuentevela. Mas mahal kita, Mrs. Mia Fuentevela. Dahil dyan, kailangan mo kong bigyan ng kambal. Ano? Kambal talaga? Oo, kung ibibigay sa atin ng Panginoon at hindi na niya pinatapos sa pagsasalita si Raiko. Mabilis niya itong siniil ng halik sa mga labi. Ilang sandali pa, nasa ibabaw na sila ng kama at malayang dinadama ang init ng kanilang pagmamahalan.